Alam mo ba na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi patungkol sa gabi ng Isra wal Mi'raj? May mga tao na nagtatanong kung ano kaya ang nangyari sa araw na yon o papaano iyon nangyari. Ang mga grupo ng propeta ay nagtanong sa kanya, ano ang kaparehas ng tunog ng ikaw ay naglakbay? Yung tunog na kumbaga sa bilis ng kanyang pag-akyat sa taas, o mas maliwanag sa atin na ang tawag ay paglakbay sa galaxy. Ang propeta ay nagsabi na, inni ara malarata, may nakikita ako na hindi nyo kayang makita. Wa asma'u mala tasma'un, may naririnig ako na hindi nyo naririnig. Inas samaa abdats, ang langit ay lumalabitik. Wa hukka lahu an tu'its, yan ang dahilan kung bakit nagsishake at lumalagitik ang langit. Kaya pinaliwanag niya ang vibration. Kaparinig ko sa inyo ng mabilis ang tunog ng outer space. Ito yung record ng NASA noong 20 years ago. Ang pangalan ng research na ito na tinatawag ng mga scientists na our universe is not a silent. Kaya ipaparinig ko sa inyo ng mabilis, pakinggang mabuti. Sa totoo lang, siguro nakakapanindig balahibo kung marinig mo ang totoong tunog ng outer space. Kahit itong tunog nga lang napapahinga ako ng malalim. So babalik tayo sa mga anghel. Ang bilang ng mga anghel kaysa sa mga jinn ay malaki ang pagkakaiba kasi mas marami ang mga anghel. Yung bumibisita lamang sa Baitul Ma'mur ay umaabot ng 70,000 na mga anghel. Alam mo ba, ang pinaka-interesting ay gumagawa ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga anghel sa kada buwan ng 500 na mga anghel. Ang 500 na yon ay ang kanilang trabaho lang ay nakatira pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakasujud lang sila hanggang gumunaw ang mundo. Ang paniniwala sa mga anghel ay isa yan sa 6 na pananampalataya sa Islam. Dahil hindi ka magiging Muslim kung hindi ka naniniwala sa mga anghel. May iba't ibang anghel ang naka-assign sa bawat paligid. May mga anghel na tagapag-alaga sa kahit nahuhulog na dahon. Ang mga anghel ay tagapagsunod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nilang hindi mapagod at kumain. May mga anghel naman na nagsusulat ng mabuti at masama, kagaya ng kiraman at katibin. May tagapag-alaga sa mga ulap, hangin, tubig, apoy, at ng buong kalikasan. At ang anghel na si Mikael ang namamahala sa ulan. Meron ding anghel ng kamatayan na si Azrael o mas kilalang Malikul Maut. May anghel naman na namamahala sa pagtanong sa libingan, kagaya ng Munkar at Nakir. Ang anghel na si Ridwan ang namamahala sa paraiso. Ang anghel na si Malik naman ang namamahala sa impyerno. At si Jabaniya naman ang anghel na tagapaghatid sa impyerno. Hihilahin kanya sa impyerno hanggang maubos ang iyong mga kuko. Si Israfil naman ang namamahala sa pag-ihip ng buong mundo sa pagdating ng huling panahon. Si Jibril alayhisalam naman ang leader ng mga anghel. Minsan nagiging anyong tao siya kapag nakikipagkita siya sa mga propeta. Pero hindi niya palaging pinapakita ang tunay ng anyo bilang anghel. Sabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ra'aytu Jibril, nakita ko ang anghel na si Jibril. Wallahu sitto mi'ati janah, meron siyang 600 na mga pakpak at napuno niya ang buong paligid. At siya ay nakaupo malapit sa kaharian ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa niya na hindi lang 600 ang kanyang mga pakpak, yantasiru min risihit tahawilu minaduri wal yakut. May iba't ibang diamonds, rubies at perlas na nahuhulog sa kanyang mga pakpak. Kulay berde ang kanyang talampakan at mga pakpak. Kung nagustuhan mo ang video na to, ay huwag mong kalimutang i-share. Saka pa-follow na rin. Maraming salamat. Jazakallahu khairan.